Hindi kasi, gusto ko kasi malaman nila na hindi naman sasabihin, o sana pulot. Mga masakit kasi magsalita ng mga bashers. Kung sana pulot yung lalaki, kaya pumatol sa matanda, mga ganon. So, yun lang na hindi naman to na pinulot lang. Varsity siya, nakagraduate, commercial model, artista, bago kami nagiging. Alam naman niyang mahal ko siya, tsaka mahal din naman siya ng family ko. Palagi ko lang dinadasal na tumagal kami, maging masaya kami palagi. Tapos mag-align yung mga gusto namin dalawa. Which is nangyayari naman kasi sobrang positive yung energy namin eh. Yun, tawa na kami ng tawa. Bakit ngayon ka lang dumating kasi? Nung una, kung dumating ka, hindi nabigyan sana kita ng mga junior. So, narito po tayo ngayon sa condominium kung saan may unit ang sexy comedian na si Keanu Reeves. Matagal na ho natin hindi nakakausap si Kiana. Kaya marami tayong pag-uusapan ngayon, kabilang na ang kanyang bagong boyfriend na si Scott. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Guys, kasama na natin Miss Keanu Reeves. yes! Hello there, Kiana. Thank you so much for featuring me on your YouTube channel. You're welcome and thank you rin for welcoming us sa iyong napakagandang Airbnb. Oo nga. Ang galing mo naman. Promotion agad. Oo nga, ang galing mo. Nakapag-invest ka ng ganito. Parang late na nga eh. Kasi dapat nung kaputukan ko pa. Pero anyway, ano naman. At least nakakahabol naman. Yes, sabi nga nila right time. Tama. So, kamusta? Kamusta? Anong pinakakaabalahan mo ngayon? Bukod sa iyong business na Airbnb, meron ka pang ibang negosyo, di ba? Meron pa akong ibang negosyo, yung mga gourmet ko. Then, nag-live selling din ako ng mga damit. Then, this coming April, magbubukas kami ng restaurant. Wow! Dito lang sa Roses QC. Grabe, big time ka na. Hindi naman, Sir Jules. Buti nga, nakahabol pa eh. Oo nga. Kasi kaya nakakatuwa eh. Kasi nung kapanahonan na marami pa akong project, ang ginagawa ko, tulog lang ng tulog. Kasi lagi kang puyat eh. Dahil pag shooting, taping, ang tulog ka talaga. Wala kang panahon mag-business. Ngayon na wala na project, ay di mag-business. Anong ginagawa mo sa pera? Nakikita mo noon? Ginagastos, gastador ako eh. Oo. Ano mga pinagbibili mo noon? Kung may jowa ka. Ikaw gumagastos sa jowa? Wala naman. Dapat yung jowa ang gumagastos sa'yo. Paano naman kasi Sir Julius? Mataon naman na walang trabaho. Yun ang mga ano mo. Alangan pabayaan ko lang. Ano ba naman, punuin mo lang naman yung rep, kain ka lang dyan. Grabe. Ganun. Walang yung serious relationship sa showbiz? Ayoko sa showbiz. Wala. Mga lang, ang mga nagiging boyfriend ko, ex ko, long term naman, 5 years, 4 years, o in fairness. Pero sa showbiz, nakakatakot kasi mag-jowa taga-showbiz. Bakit? Kasi, Bakit naman? Alam na natin mga kalakaran kasi. Pwede kasi magtikim-tikiman doon. Sino mga natikma mo? Ayoko mabiktima. Sino mga natikma mo? Ay, wag na. May mga asawa na sila na Ganun ba? Pero aminado naman ako sa na mayroon naman talaga. Totoo naman nangyayari yun. Pero walang serious relationship. Parang lang. Ayoko. Parang one night stand, mga ganon na nangyayari. Yung lang, syempre pareho naman kayong matured na. Hindi naman kayong mga bata na pinilit yan or what. So nagkaintindihan, parang ayun, hindi ko naman sinabi na i-normalize. Pero nagsasabi lang ako ng based on your experience. Yes. And what you've seen. Yes. Nasa tao naman yun kung na parang hipokrito na lang kasi ang ibang mga tao ngayon na hindi nagsasabi ng totoo. Pwede naman makwento lang naman yun. Okay. Pag-usapan natin yung roots mo. Saan probinsya ka ba galing? Sa Cebu ako, Sir. Taga Cebu ka? So, Cebuana. Lumad talaga na taga Cebu talaga. Kamusta ang buhay niyo noon? Okay lang naman, yung father ko is engineer, yung mother ko is teacher. So parang nasa middle class lang kami. Tapos 5 kami magkapatid, kaya mag-agawan sa ulam. Away kung sino maghugas ng plato. Yung typical, normal na isang pamilya. Nakatapos ka ng college? Hindi. Kasi
yung mga kapatid ko, in fairness naman sa kanila, masisipag sila mag-aral. Hindi kasi ako studious eh. Yung parang tamad ako pumasok. Ang nangyari kasi 17, kinasal na ako. At 17? Oo, parang na tanan ba yun? Tawag yun. Oo, hindi naman shotgun. Yikes. Tanan lang. Sa probinsya, parang importante, yung panahon nun importante yung virginity. So, syempre, na ako nun. na yung yung naka-first base sa akin, siya din naging asawa ko. Ito na. Sino ito? Kaya Duterte ako. Si Digong? Asawa mo si Digong? Si tatay. Uy, baka itinatago ka sekreto. Pamangkin naman niya, pero kamukha talaga ni Tatay Digong. Oo, kaya pwede na rin asawahin ko na si tatay. Kamukha talaga niya. Asawa ka ni Digong noon. So ano love story niyo ni Junior Digong? Oo. Yun nga, yung para, mas 8 years yung gap niya sa akin. Tapos, first year, high school pa lang ako. Tapos, barkada na siya ng mga tita-tita ko. So, inabangan na niya ako. Wala man akong alam sa ganyan. So, akala ko yung parang magkaibigan na sila ng tita ko. Lagi pala siya pupunta doon para inantay niya akong maging dalaga na. So, noong 4th year ako, 16 years old, nagpaalam siya sa parents ko na ligawan niya ako. So, nung nag-17 ako, college, parang takot na siya na maligawan ako ng iba. Kaya naniniguro din yung gago. So, tinana na ako. Ako naman, parang tanga-tanga. So, kahit hindi ko naman siya talaga loved that time, kasi bata pa ako noon. Yun, pumayag na lang ako na ikasal para lang masabing, pinanagutan ka. Teka, ilang taon si husband mo noon? 8 years yung huwag edad. Si Julius ba? Pero malaki. Basta malaki. Malaking gap. Oo, 8 years ang gap namin. Okay. Sa ako 17, di underage pa nga dapat. So kinasal ka, ang naging apelyido mo ay Duterte. Kaya ako naging Duterte. So hindi pa kami anal. Pero may iba na siyang pamilya. Wala na kami pakialaman. So na-meet mo, pinakilala ka kay Tatay Digong. Pinatawag ako ni Tatay Digong nung PBB ako. Late na, nung artista ka kasi na-curious lang siya. Sino yung Duterte sa PBB? Ganon. So paglabas ko, in-invite, nag-show ako sa Davao. Tapos in-interview ako kung kaninong anak ako. So nagiging close pa kami ni Mayor Duterte noon. Paano magkasundo kami dahil Bisaya ako, then siya din medyo, di ba si Tatay Digong parang hindi talaga siya typical na politician na nag-i-English na yung parang walang pakialam yun sa English. Parang tambay lang. Ano ba yung street so pwede kang magiging natural sa kanya, yung kahit na magmura ka sa harap niya, okay lang. Yung mga magkulitan kayo. Ganon. Sinasay mo sa kanya. Normal na sa amin yun. Nalok pala niya ako na tumakbo. Line up niya. Kasi mayor pa siya noon. Ako naman, syempre malandi pa ako noon. So ayoko naman mabash na baka gigimik ako, tapos, yun ang ibabato sa akin na winawaldas yung pera ng taong bayan, kasi gumigimik ako, tapos nagjojowa ako ng bata. So, umiwas na lang ako sa issue, kasi yun, alam ko yun ang ibabato sa akin. Sabi ko, hindi pa siguro ako ready sa ganon. Pero itong asawa mo, naghiwalay na kayo? Matagal na. 10 years lang kami magkasama. Tapos, nilayasan ko na. Bakit? Ang ganda-ganda ko para sa kanya. Ikaw talaga. Hindi kasi, yung parang nananakit kasi siya. Ako nga, tinitiis ko na hindi ako nakatapos ng pag-aaral kasi nga ayaw niya. Tapos, ayaw ko yung sinasaktan pa ako na binigay ko na nga sa iyo yung community ko. Tapos, nag-stop na nga ako ng pag-aaral para lang magiging plain housewife. Tapos, sasaktan ka pa. Kaya sabi ko, hindi matatapos yung buhay ko sa'yo. So, alam niya, hindi naman niya alam na lalayas ako sa kanya. Lalayasan ko siya. Kasi marami siyang pera nun eh. Inisip niya na wala akong alam, wala akong trabaho. Hindi ako aalis doon dahil paano ako mabubuhay. Pinakit na yung pride ko na hindi mo ako pangit siguro naman kung aalis ako dito.
baka magkaasawa pa ako ng mas mayaman, yung mga gano'n. So, ayun. Kaya napunta ako sa Maynila. Alam ni Mayor, naghiwalay kayo? Oo, nakwento ko sa kanya Anong ginawa niya? nung sa PBB na ako. Anong action ang ginawa ni Mayor? Tapos sinabi niya, ba't kayo naghiwalay? Anong ganun? Sabi ko, kasi nananakit. Tarantado yun na, ganun. So, nagalit siya kasi hindi daw dapat. Yung mga anak mo, naiwan sa kanya? Nasa kanya. Kamusta naman? Nakakausap mo pa rin? Oo naman. Lagi kaming nag-uusap. So, yung bunso nag-graduate na. Tapos yung panganay, ayun, nagdinegosyo-negosyo din. So, wala naman kaming, hindi naman kasi ako emotional. Sinasanay ko sila na yung wala kaming masyadong emotional, namimiss ako. Of course, namimiss nila ako. Pero, yung ginawa ko sila magiging strong kayo kasi ganito na talaga ang sitwasyon natin. Hindi na mababago dahil hindi na kami pwede. Tsaka may iba ng pamilya. Ang importante tuloy yung nyo, yung communication, hindi nawawala yung kahit malayo ka sa kanila. Yung tatay, hindi mo na nakakausap? Hindi. Wala na talaga. Kasi ayaw ko yung may involvement pa. Mag-usap lang kami pag decision making. Pag, yung anak mo kasi ganun. Sa akin magsusumbong. Tsaka anong sabi, bakit ganito, ganun? Sabi ng papa mo, sakot na sila na makarating sa akin yung mga ginagawa nila. Dati mga bata, puro lalaki kasi. So yan, alam nyo na ang tunay na pangalan niya ay Duterte. Yes. Janet Duterte. Yes. Hindi Keanu Reeves. Saan pagkano yung Keanu Reeves? Kasi that time kasi nung way back 2004, mga early 20s, nagsikatan ang mga... Anong early 20s? ano yun? Early 2000? 2000. Early 20s. Edad pala yun. Parang time traveler ba to? 1920s? Sumikat yung mga Edo Manzano. Ida Manzano, di ba? Di ba? Naging Ida. Ian Venerasyon, naging Ines Venerasyon. Sino pa ba yan? Ramona Revilla. Ramona Revilla. So, ang manager ko that time, yung nakadiscover sa akin, sabi niya, gawin din natin babae yung sino kaya sikat yan? Lahat lokal. That time na sumikat yung Matrix ba yun sa The Matrix. The Matrix. Sabi niya, Hollywood, para ikaw lang nakakaiba Hollywood. Kaya ginawa niya, Keanu Reeves. Ganun. Keanu Reeves. Galing kay Keanu Reeves. Tapos, paano ka pumasok sa showbiz? From Cebu. Ano nangyari? Actually, hindi ko talaga plano mag-artista kasi Bisaya ako at nagtago lang ako sa amin kasi layas ako. So makikita ako sa TV, bakit ako mag-artista? Makikita na malaman nandito ako. Nag-apply ako ng Japan sa yung nakadiscover sa akin. Sabi, mag-Japan na lang ako, baka gaganda ang buhay ko doon sa Japan. Nauso yung mga sexy star, sabi ng nakadiscover sa akin. Mag-sexy star ka na lang kaya. Sabi ko, bakit yung gagawin ko dyan sa showbiz? Ganon. Matigas pa yung Tagalog ko nun. Sabi niya, try mo lang, racket din yun. Siyempre, nakarinig ng racket. Sabi, talaga? Sige, pinictorial ako. So, ngayon nag-pictorial kami, pumunta doon kasi kakilala niya yung staff ni Tito Boy. Pumunta doon sa studio na kung saan kami nag-pictorial, doon in-interview ako. Yung mga, ganito pa rin ako magsalita. Anong trabaho mo bago ka nag-artista? Blah, blah, blah. So, kuninto ko yung mga escort, mga ganun. Ay, pumutok. Nung pag sa TV, national issue agad, mga congressman, kumuha ng mga yun na yun. So, parang naging series pa yung interview ko. Kasi, parang inamin mo na nag-escort ka, sineryoso na Kalakaran na kasi yan. Kalakaran na talaga yan sa matagal na yan So bago ka naging artista... Hindi mo alam? Hindi. Ngayon escort girl ka noon. Hindi, yun kasi tawag parang pinaganda lang Kaya ako nagsabi yung mga sa newspaper dati. Sa likod, pinakalikod, may mga escort doon, number. Hindi totoo yun dati. Kaya nga maraming detreat sa akin noon. Dahil nakwento ko kasi yan. Pinangalanan mo ba? Hindi, wala ko pinangalanan. Yung nakwento ko lang na yung tambayan ng mga naggaganyan, nagtambayan sa lobby. So, pinagbabawal na yung tambay sa Starbucks noon. Commercial pa pinagbabawal na yon. Tapos tambay sa lobby sa mga hotel, pinagbabawal na yon. Kasi nga, nakwento ko nga saan nagtatambay. Tapos mo lahat. Tapos yung mga club. Panic sila. Mga clubs, may mga underage, ganun. So, sinarado silang lahat. Maraming mga bars doon na sinara. Kasi,
inano na yung mga birth certificate ng mga babae na nagtatrabaho. Ng mga minor. Oo. So, ang dami kong na-reveal that time. Kaya pumutok ang pangalan ko. Parang walang ka-effort-effort. Walang ka-effort-effort. Biglang kilala. Dahil sa bibig mo lang, ganun sa kwento. Parang kaya ribs agad. So, tuloy-tuloy na yun. Pero, syempre, mayroon galit sa akin. Kasi hindi mo sila natutuwa, lalo na mga politiko galit sa'yo? O kala nila, tumatawag sa'yo yung mga politiko? Pinatawag ako sa Senado. Oo, that time. Wow, ano nangyari? Kaya nga nag-guest ako sa mga news. Na Senate investigation ka? Oo, na pinadalhan ako invitation. Oo. Ano pakiramdam? Hindi ko na-laminate. Ano pakiramdam? Humarap ka sa Senado? Hindi, marami sumakay nun, Sir Julius. Ang dami mga artista, ng mga sexista. Sabi ko, lapit andito itong mga to. Ako lang naman in-invite. Oo. Hindi ko naman alam na mga ganyan-ganyan pala, pwedeng sumakay para maano yung pangalan. Ang daming umaaway sa akin mga artista. So, hindi ko alam, inaaway nila, hindi ko sa kilala. Yun pala, para para pag-usapan. Para makasakay. Oo. Ngayon ko lang na naintindihan yan. Dati sumasagot ako. Kasi nga, inosente ako Akala ko talagang totoong away na gano'n. So, pagpunta ko na ng Senado, pumutok na yung issue ko, binakapan ako ng Gabriela. So, ang Gabriela na yung naghawak ng kaso ko. Kasi, yun nga yung kaso na may mga human trafficking, ang tawag nun. Nagbebenta ng mga ganun. So, nagpasa ng batas na makukulong na yung mga bugaw, mga kliyente, kasi biktima ang mga babae. Nagiging victim na sila. So, ako yung ng batas na yun. So, na-approve na, at least may nagawa ako sa Pilipinas. So, ang sa akin, lumalaban sa Gabriela. Kaya, hindi nila ako na galaw-galaw kasi nag-wilga yung mga kababaihan doon sa Grabe pala yung simula mo sa showbiz, walang Matindi, walang pahinga, Sir Julius. Kaya nga, pasabog agad, no? Minsan naliligo ako, may kakatok. TV Patrol. Tumutulo pa yung hair ko. Tapos saka towel. Kasi nag-aagawan sila everyday na update ko. Inaamin mo na naging escort ka noon? Parang part na lang. Ang kasi, PR. May maraming umamin ng mga artista at mga model na nag-PR lang sila. So, anong kaibahan yung PR tsaka escort? Sige. So, nagalit sila sa akin kasi in-explain ko. Sabi ko, maniwala naman kayo sa PR. Ano nga trabaho ng PR? Kaya PR, yung parang invitein ka mag-dinner. Okay. Tapos bibigyan ka na ng pera pa uwi. Okay. So, ang pipirahin mo lang doon, parang honorarium. Bigyan ka ng pan-taxi. Kung artista ka, bigyan ka ng 50,000. Kung papayag ka na may all the way, o di pipresyohan mo 150. Saan ka doon? Practical na, pumayag ka nga mag-PR Tapos hindi ka papayag, wala naman nakakaalam na naggaganunan kayo. Sabi, huwag ka na kayong hipokrito dyan. Gumanon ako. So, nagalit sila sa akin. Kasi kayong hipokrito dyan, ganun na ganun pa rin yun. Nalalaman. Pero may mga naka-date ka na mga politiko, ganyan, mga mayayaman. Mga politician at saka yung businessman. So, ako, ang sa akin kasi nung ginujowa kasi ako. Kasi gusto nila yung probinsyana, parang inosente, parang ibabahay ka. Ako naman, hindi mo ako pumunta dito para mag-asawa. Pumunta ako dito para mag-enjoy. Gusto ko nga mga gwapo, mga bagets. So, pag may jowa ako, siyempre, bibigyan ka ng allowance monthly. So, gigimik din ako. Gagastos ko rin sa... Gagastos ka, hanap ako ng bata. Parang ganun pa sa... Nag-enjoy na talaga ako sa buhay ko. Parang wala talaga akong balak na na magiging milyonarya, na maasawa. Wala na in love sa'yo na mga businessman or politician? In fairness naman, marami namang gusto magpakasal. Pupunta pa nga ako sa bahay nila, chichik ko, ganun. Kaso lang mga ugod-ugod na yung mga byudo, may mga diabetic. Sabi ko, sabi ko, Diyos ko, lumayas ako sa amin para mag-enjoy. Dito ako, baka ako na mamatay. Kasi magkonsumisyon ako. Sabi ko, pero sa'yo mapupunta yung ari-arian. Paano ko ako mauna? Kasi sa stress yun, mauna ka. Di ba? Mahirap ma-stress. Kaya, yun ang sa akin. Ano yung pinakamalaking nairegalo sa'yo ng isang politiko or businessman?
Ay, ano lang, naalala mo na pinakamalaki? ano lang namang alahas. Yun lang. Oo. Wala namang kotse. Walang kotse, walang bahay. Hindi, ganun? kasi kung mag-kotse ka, anuhin ka na nun eh. Oo. Ibabahay ka na. Hindi ka na pwedeng, hindi ka na pwedeng, mayroong, karamihan naman businessman. Oo, yung mga matatanda na kasi. Tapos, bibigyan ka ng kotse. Hindi naman nakapangalan sa'yo. Uy, paggamit-gamit lang. Tapos tawag sa driver ko. Saan kayo? Sabi ko, isaksak mo sa bagay yung kotse mo. Ano to? Tawag ka na tawag. Malalaman tuloy. Ako, gumigimik. Karga ko lahat. Puro mga lalaki. Tapos magsusumbong doon sa matanda. Sabi ko, saksak mo sa bagay mo yung bibili din ako niyan. Hindi nga. Parang wala sa bukabularyo ko na mag-asawa talaga. Siguro kasi hudang walang pakasal sa akin, basta ayoko lang talaga yung parang siguro na-trauma lang ako doon sa una ko. Sa una mo. Pero hindi kayo anal nung una? Hindi pa. Kasi kung magpa-anal ako, baka yayaman yun. Baka mapunta sa akin. Marami ka hidden wealth, Oo. Diba? Nagpagawa daw ng bahay. Sige lang, damihan mo yung mga bahay mo. Sa akin na din bagsak lahat. Okay. Galagot ka doon sa asawa. Ay, yan ang lesson sa mga babae dyan, na papatol kayo na may mga asawa. Siguraduhin nyo munang anal yan. Kasi sayang naman yung panahon na nagkasama kayo, nag-anak pa kayo. At the end of the day, pag matigok yan, doon pa rin yan bagsak sa legal wife ang mga ari-arian yan. Kasi conjugal property pa rin yan eh. So yun ang reason mo kaya ayaw mo magpa-anal? Hindi naman, wala pa kasi magpapakasal sa akin. Hindi ba siya lumalapit sa'yo para pwede mo natin anal na lang yung kasal natin? Hindi, sinabi niya. Ayaw mo? Oo. Sabi ko ayoko kasi yung karapatan ng anak ko, dalawa, baka mahati na. At least sila, 100% yung karapatan nila doon sa bahay namin. Sila yung nagpagawa ng bahay nila. Para huwag niyo pakialaman sa anak ko yan. Ano mga movies na nagawa mo? Binibining K, Reyna, yung Happy Together, Shake, Rattle and Roll, tapos may mga teleserye, basta malalaki artista na rin nakasama ko. MMK, mayroon ako MMK. Paano ka napunta sa PBB? Nag-start ang PBB is 2005. Then, sumikat sang sobra-sobra, pinag-usapan. Then sabi ko, parang gusto kong mag-PBB. Ngayon, that time, mayroon akong jowa na hapon. So, pinatira ako, yamanin niya. Matanda? Di naman masyado matanda. So, medyo pumayag ako noon. So, binahay niya ako doon sa Eastwood pa kami noon. Di buhay Reyna ang lola mo. So, one time lang, every month, isang beses na siya pupunta sa akin. Di, syempre, panalo. Sabi ko, kasi maglandi-landi ako. Hindi malalaman. So, ngayon, ang plano niya, magpakasal kami sa Japan. So, doon ako titira. Na-inlove sa'yo. Doon na kami titira. So, nag-isip ako, parang hindi ko kaya na galing ako doon sa broken marriage. Tapos magpakasal. Sabi ko, kasi ayoko na kasi yung hindi mo mahal. Kasi nandun na ako sa pilitin mo maging okay tapos hindi mo mahal, mahirap. Kaya lang naman ang reason ko kaya ako pumasok sa PBB noon dahil dadalhin na niya ako sa Japan. Ayoko nga. Para makatakas? Oo. Tapos mayroon pa akong ex na makapalang mukha, habol ng habol. So gusto kong takasan silang dalawa. Kaya doon sa PBB, para manahimik muna ako doon. Wow, haba ng hair, diba? Daming mahabol, diba? So tumakas ka, nakuha ka ng PBB ngayon? Buti na lang na nakuha ko ng PBB. Kasi marami kami nag-audition noon. So yun, nahimik ang buhay ko. Paglabas ko, as in parang, kaya sabi ko, reborn ako. Kasi bagong environment na ako. Pero yung PBB, stint mo ron, yun ang isa sa mga highlights ng show na yun eh. Nung nag-confess sa'yo sa public si Den Rostom Padilla, na ngayon ay bibing gandang hari na. Ano pinag-usapan nyo ba yun bago nangyari yun? Parang wala namang, hindi nga namin alam kung sino yung mga magiging housemates eh. Doon lang kami magkaalaman pagpasok na namin. So, crush ko pa naman si Rostom. Oo. Matine idol yun. Oo. Tapos parang siya, yung parang hindi namamansin, yung loner siya. Lagi nagsusulo.
So, paano ko kaya tumakuha yung niya, attention? Kasi So, pinaproject mo na? Oo, pinaproject ko na. Nagigibig siya ng mo. tubig. Di tinabihan ko. Sabi ko, hi, I'm Carmina. Tapos, natawa siya. Sabi niya, tapos, ayun, nakuha ko na attention niya. Tapos, kami na, kung saan siya, tabi ako lagi. Hanggang naging close kami. Tapos, andun din si John Prats. Ayun, kaya kaming tatlo ang magka-close doon sa loob. Tapos yung moment na yon na na-document sa naparod ng Madlang People, yes, no? Walang plano yon. Natural yon. Wala. Hindi ko alam kung bakit ako nagdadrama. May duyan kasi kami doon. Tapos parang naisip ko yung buhay-buhay ko sa labas. Na parang galing broken marriage. Tapos adami kong mga may tinakasan pa ako. Saan kaya ako pupunta? Wala akong kamag-anak dito sa Maynila. Ano kayang maging buhay ko dito? Parang naiyak ako. So nag-moment ako doon sa duyan. Nakita ko ni Big Brother, sabi niya, nalaman ko lang naman yung paglabas namin ng kwentuhan na. Pinatawag niya si Rostom na puntahan mo si Kiana kasi nag-iiyak. Di pinuntahan ako ni Rostom. Tinanong ako ni Rostom kung anong nasa isip ko, anong malungkot ba daw ako. Di nagkwento din ako kasi yung ganito, nagkwento ko yung love life ko. So nagpalabas ng red wine. Di nag-inom kami. Ay, may red wine kasi bawal naman sa loob. May red wine, sarap di. Nag-inuman kami. So lingon ako ng lingon, ba't saan yung mga housemates namin? Kami lang dalawa. So inisip ko, ay, ano kayang gagawin ni Rostom sa akin? Baka liligawan ako. Oo, yun talaga inisip ko. Ready ka na. Baka liligawan kasi seryoso na kami. Kasi wala pa naman siyang sinabi na lalaki pa naman siya. Baka liligawan ako ni Rostom. Siyempre may love team na ako dito. Paglabas yung love team na kayo. Oo, may love team na ako dito. Ay, tapos bigla may niyog kasi sa gitna ng garden namin sa PBB. Tapos may dumaan na gumagapang na parang paru-paruan laki. Akala ko nga paniki paniki yan. Paniki yan, Ras. Ganun sabi niya. Hindi, parang gamo-gamo nga, malaki. Di, ganun siya. Ganun siya. Ganyan siya? Oo, ganun na siya eh. Tapos lumapit dito sa amin. Mama ko, kasi patay na mama ko eh. Mama ko yun, dinadalaw ako. Inisip din niya, papa niya, dinalaw siya. Kasi di ba, ganyan yung pamahiin. Tradisyon ng mga Pilipino eh. Yung parang pinasukan ng espiritu. Dinalaw tayo. Siyempre, excited kami na nandyan. Ay, lumipad dito sa kanya. Nakaganon. Oh, wow. Ganon. So, hinayaan lang niya. Parang iba na yung smile niya. Gumanon siya. Gumanon. Parang nag-kiss sa kanya. Ha? Oo, yung paro-paro? Oo, parang gumanon sa mukha niya. Ako, dumapo. Kita ako kasi mababa ako sa kanya. Tapos siya nakaupo, mataas. Sa ganun. Dumapo talaga sa mukha niya. Tapos sabi ko, gumanon, ganun pa ako. Parang. Pagtingin ko sa mukha ni Rostom, parang nagmo-moment na parang naiba. May sasabihin ako sa'yo. Yun na yun. Nagkwento na siya. Tapos nasabi pala niya yon dahil humingi pala siya ng sign. Nagsabi siya kay kuya na baka may itatapat siya sa akin. Tapos si Rostom naman hindi 100% yung loob niya. Naghingi pala siya ng sign na kung bibigyan siya ng sign, magsasabi siya sa gusto niya sabihin, purpose niya dun sa loob ng PBB. Yung kumis daw sa kanya. Wala ba, malay ba namin may gamo-gamo na pupunta sa sa loob. So yun na? Yun na yun. Nag-operate na siya. Ngayon syempre cry na siya. Ganun. Siya ako naman ang hinayang ako. sa isip-isip ako. Sayang. Wala na. Akala ko, makatikim na ako. Makatikim na ako ng padilya. Siyempre nga, wala lang pag-asa. Pero, ang inisip ko, sobrang proud ako. Bakit sa akin mo sinabi? Bakit ang lakas ng loob mo magsabi ng ganyan na pinagtiwalaan ka niya. Sitwasyon sa buhay mo yan. So hindi ako umiyak, sobrang proud ako. So gulat na gulat ka. Wala kang hinala na may possibility nga na gano'n noong time na 'yon. Niyakap kasi hindi ko expect na Hindi mo talaga in-expect na Padilla family. Tapos si Rostom heartthrob siya. Asawa pa niya si Carmina.
bad boy si Robin Padilla. Lahat ng kapatid. Hindi ko naman i-expect na sabihin niya sa on-air na kung mag-gamean siya, ang inisip ko, sa sarili na lang niya yun. Ang purpose lang talaga niya, pumasok doon. I-open niya para matapos na yung mga issue na bakla-bakla, gano'n. Gusto na rin niyang lumipad eh. Parang gusto niya magkaroon ng laya. So yung reaction ko nun is bakit ako iiyak? Tonto ako eh. Na ang lakas ng loob, ang proud na proud ka na, parang gusto niya makawala sa lungga na kung saan man siya. So ano ba yung parang, yung parang paro-paro na, ang tawag niya, sa cocoon. Cocoon? Lumabas siya sa cocoon. Parang from a caterpillar to a imagination butterfly. namin. So ngayon, niyakap ko siya. Ngayon, habang nag-iyak siya, ganun ako ng ganun ng tissue. Tapos. So, inipo ko na yung tissue. Santid lang ha. Ihina. Hindi ko na kaya. Tapos yung luha niya. Bumalik. Tapos sabi niya, sige, ihi ka muna doon. Nagturo siya sa loob ng bahay ni Kuya. Ihi ka muna doon. Nagulat siya, doon ako umihi sa harapan niya. Sa damuhan. Sabi niya, look at, tapos imbis umiyak siya, natawa tuloy siya kasi umihi ako sa harapan niya, sa damo-damo doon. Ayaw ko siya iwan eh. Yung moment na yun eh. Ayaw kong mawala yung paningin ko sa kanya. Oo. Kaya, ayun, pagkatapos ko umihi, balik na naman ako sa kanya. Tuloy-tuloy, parang iyak na naman siya. Nung paglabas namin, hindi ko naman in-expect na maging girl ang damit niya. Ang ano ko lang, yung parang bi, yung parang lalaki pa rin ang dating niya, kahit lalaki ang gusto niya. Gay, parang gano'n gay. Parang bi ang tao, parang gano'n. Kasi pwede ka namang babae, pwedeng lalaki. Kaya, akala ko gano'n lang ang peg niya paglabas namin. So, lagi kami magkasama, unti-unti, may kulay na yung kuko. Doon yung nagsimula eh, may kulay na yung kuko. Sabi ko, pero pantalon pa rin, t-shirt, gano'n. Dinagdagan pa, orange na ang bag. Diba? Paunti-unti. Oo, paunti-unti na. Oo, hanggang nag-skirt na siya. Oo, sabi ko, paano na, parang gusto na talaga niyang magiging siya na. Ano pakiramdam mo na gano'n na itsura niya ngayon? Hindi, parang inisip ko, mas maganda pa siya sa akin. Rostom is dead nga eh. Yung kanyang statement. Patay na si Rostom, yung kasama mo noon na Rostom, wala na yun. Kaya nga, mas maganda pa siya sa akin. Naging bibi na siya. Tapos, ganun siya maggalaw. Parang babae pa siya sa akin. Pag umupo, tapos pag tumawag. Happy ka naman for her? Happy naman. Siyempre, kasi yun ang... Siguro hindi lang siya maintindihan ng ibang tao. Lagi lang siya mami-misinterpret. Parang isang beses lang tayo mabuhay sa mundo. Explain nga niya na kalahati na ng buhay niya, tiniis niya, pinagbigyan niya yung pamilya niya, yung sasabihin ng ibang tao. Paano naman daw yung sarili niya? Hindi na tayo, parang hindi natin alam kung kailan. Tapos, kailan ako magiging masaya sa buong buhay ko. Hindi ko maranasan yung maging masaya as in full happiness. So, hindi lang siya maintindihan. Kasi parang matapos na lang yung buhay mo, piniplease mo ibang tao. Piniplease mo yung sasabihin ng ibang tao. Paano ikaw nagiging abo ka na lang dun? Na hindi mo naranasan maging masaya nung time na buhay ka pa. So, sana yan din tindihin ng ibang tao na buhay niya yan eh. Tama. Bahala ko anong direction gusto niya. Kailan kayo huli nakita? Matagal na. Tagal na? Yung dapat mag-catch up na kayong dalawa. Bibi reunion. Bibi. Dapat pala kailan sa Amerika yata siya ngayon eh. No? Parang hindi kasi siya nagtatagal. Pag nakita ko siya na may guesting, lipad din na naman siya. Busy pero, may production ko, parang nag-work sa production sa US. Ganun. Pero pinafollow ko naman sa IG. I miss you, Bibi. I love you. Alam mo naman yun. Kahit hindi tayo magkitaan lagi, pero nasa puso ko na yun. Parang hindi na yun nawawala sa sa buong pagkatao ko. Yung PBB na yun, yung moment na yun, yun ang maliban doon sa highlights ng buong pagkatao ko na nanganak ako, siguro ito yung pangalawa. Kasi hindi naman pwedeng ito yung ang PBB yung pinaka-highlights. Kasi syempre sabi nga nila, pag nag-anak ka, yan ang pinaka-highlights, nagluwal ka ng bata. Kaya hindi ko naman kukunin, hindi ko tatanggalin yan. Ito pangalawa? Pangalawa ang PBB. Nice. At naging big winner ka rito, di ba? Opo.
Wow! Oo, diba? Imagine, PBB. Tsaka Big winner. ako kasi yung laging ginajudge. Nung hindi pa ako nag-PBB, lagi akong misunderstood. So ako yung binabash. Kung sa batch namin, ako yung kulelat. Parang ako yung wala silang pake. Kaano lang yan, pakalat-kalat lang yan. So hindi nila expect na ganun ako. Kasi hindi naman nila ako kilala eh. Nakilala lang nila na nagsabi ako ng kwento ako about escort, about ganito, maldita, may kaaway. Hindi kasi nila ako kilala. So, hindi ko kailangan mag-explain din. Then, nagulat ako nung nag-Valentine's, na taon ng may Valentine's doon sa PBB. Binigyan ng roses lahat ng lalaki. So, pinapili sila kung sa kanino nila ibigay. So, lahat ng lalaki sa akin binigay. Wow! Oo. Tapos, doon lang ako nakaramdam na pinili ka. Pero sabi ko, ano nangyari? Siyempre, nag-boost yung confidence mo. Sabi ko, ano kayo mayroon sa akin? Ako yung binigyan. Hindi, wala namang mali siya. Yung parang respeto. Sabi ko, siyempre, kagalang-galang pala ako. Pero inisip kasi lagi na lang akong nadjadjad sa labas. Pero pagiging real mo. Reality nga eh. Tamad talaga. Kaya nga reality. Pagiging real mo, yun ang nakita ng mga tao. Nadala ko sa PBB. Tapos nung naligo kami, may camera. Naka-duster yung mga kasamahan ko. Nahihiya. Kasi may camera daw. Ikaw? Reality show nga. Hindi mo ako nagda-duster maligo. Paano tayo maging malinis? Di naghuhubad lang ako. Umihi din ako sa ganun naman. Ano nangyari sa'yo after mo maging big winner sa PBB? Ano mga changes na nangyari sa buhay mo? Nagiging social na ako. Mga alta sa syudad na yung mga kaibigan ko. Mga Benchan. Benchan? Ha? Sino ba? Mga Raho Laurel. Wow! Dinadamitan ka na ni Raho. Oo. Vicky Bello. Binigyan ako ng mga damit. Mga alta sa syudad na pinapatawag ako. Si Tito Boy ang tatawagan. Pwede ba kami maka-schedule kay Kiana mag-dinner? Oo, di ba? Sabi, yamanin na. Oo, ganun na yung peg ko nun. Tapos may mga nanliligaw sa akin, mga may-ari ng building. Pero talagang nakatira sa Forbes, ganun. Pero hindi ko inisip yun. So nararamdaman ko rin yun na dati wala akong kaibigan. Nung nanalo ka, ang dami mo ng kaibigan. Hindi lang basta-basta. Kaya sabi ko, ganun para talaga ang mundo. Hindi ko naman sinabi na yung parang, yung i-judge ka, na hindi ka nila kilala, tapos basta-basta ang bilis mo i-judge. Nung nakilala nila ako sa loob ng bahay ni Kuya, parang natinanggap nila ako na hindi pala masamang tao si Kiana. Ano lang talaga siya, what you see is what you get. Magsasabi lang talaga siya ng totoo, kung ano yung totoo lang. Dati kasi ang dami mong shows, di ba? Ang dami mong movies. Kailan nagsimulang tumamlay ang career? Anong year ba yun na nagkaroon ako ng ex nun? So gusto ko simpleng buhay. Yung ayoko na ng showbiz. Yung parang siguro na ako, na puno, na bawat kibot, kailangan ganitong gagawin mo, kailangan ganun. So gusto ko magpahinga, gusto kong yung simple lang. Na-issue naman ako na naghihirap na daw ako. Pinuntahan na naman ako doon ng press. In-interview na naman ako. Ayun, nag-o-offer na naman. Mayroon naman akong show, mayroon naman ako. Nabalik na naman ako na showbiz. Tapos ngayon, nag-ipon na naman ako ng pera. Nagtayo ako ng resto bar. Para gusto ko lang ng ordinaryong buhay na lang. Pero maganda naman, syempre, nag-wake up call ka na doon sa mga negosyo. Mas gusto mo mag-invest na, di ba, sa mga ganyan. Parang hindi ka na masyadong dependent sa mga projects sa movies at TV. Na 20 ilang years na ba ako? 21 years sa showbiz. Ang cycle kasi ng showbiz is may project ngayon, pahinga. Ang layo. Tagal na pahinga. Ang layo ng pahinga. So, yung mga savings mo, nauubos din. So, lagi ka lang nagdidepende sa showbiz. Ilang taong ka na. Every year may bago. May bagong artista. Siyempre, ang attention ng tao is doon sa bago. Attention ng mga producer doon sa bago. So, ikaw, support ka na lang lagi. So, kailan ka, parang hanggang kailan? Para ma-realize mo hanggang kailan ang buhay ng showbiz. Kasi wala talagang, hindi siya stable talaga eh. Yung mga artista na nagbi-business, wala. Talagang tibay. May project sila o wala, hindi naman sila naghihirap. Masasabi mo ba kaya na yung nangyari sa yung pag-aresto noon,
ng mga pulis, isa sa mga ano mo yun, biggest down moment mo. Down moment mo, yung challenge sa buhay mo? Siguro, yun sabi ko nga sa ibang interview, pag i-google kasi mayabang ako eh. Minsan mayabang ako na, kahit i-bash nyo ako, i-google nyo yung pangalan ko, at least nandun ako sa Google. Ngayon, pag Google nyo, naka-orange ako. Nag-orange ka talaga? Naka-orange ako. Sabi ko, tapos pinipicture ka na gano'n, mugshot? sabi na, yabang-yabang mo, naka-orange ka pala eh. Google nga natin yung tinan ko Hindi mo kasi na mabubura yan. Pag once nasa Google, once nasa Google na yan, hirap na yan ibura. So, kailangan mo i-absorb mo yan eh. Isa sa lesson sa buhay mo yan eh. May natutunan naman ako dun eh. Kaya hindi ko naman ikakahiya yan. Bakit? Ang dami-dami mga politician, nakulong nga. At least experience ko yun. Kayo ba? Kaya yung experience yun? Correct. Diba? Tanggapin mo. CIDG, Janet Duterte, Diretso, alias Kiana Reeves, diba? Violation of RA. Ano ba yung RA 10175? Cyber law. Cyber libel to. Yes. Diba? Ako una-una na. Ikaw ang unang-una sa history. Tatay Digong ba? Na-arresto sa cyber libel. Nagamit ko talaga yung batas ni Tatay Digong. Oo. Kwento mo sa amin, paano ka na-arresto ng ganito? Actually, hindi na siya pwede pag-usapan. Basta so, in brief. na lang, yung sa side ko na lang. Sige. Huwag ka mag-alala kasi yung kapangalan mo na Hollywood star, na-arresto rin dati. Ayan. So pareho na sila. No? They have something in common. Pareho na nakulong. Si Kiana at si Keanu. Briefly, ano nangyari doon? So yung nga sa mga social media nga, sabi nga nila, ignorance of the law, excuse no one. Okay. Tama ba, Sir? Tama. Yung mga ganon. So, lesson nga yan. Sa akin, hindi ko, lahat naman ng mga issue ko na-absorb ko Kaya yung parang, hindi ko ikaka-proud. Pero kailangan mo siyang tanggapin at harapin. Dahil yun na yung totoo nangyari Yung lessons din sa akin yun So, yun nga yung mga, malditahin ka sa social media. Nagsasagutan kayo? Nagsasagutan kami. Dinimanda ka niya, tapos hindi sumipot si lawyer sa mga hearing. Kaya na-warrant ka. So, dinampot ka ng mga polis? Paano ka dinampot? Parang biglaan daw yan Kwento lang daw. Kwento lang naman nila na ocular pa lang sila sa lugar ko. Nataon bumaba ako. So, diniretso na. Hindi. Sabi lang nila na parang may technical nangyari. Kasi ganun. Ano pakiramdam na inaresto? Noong time na yun? Kulang ako. Hindi ka rin nervyos? Hindi, ayokong mataranta. Dahil inisip ko, lahat naman ng problema may solusyon aware naman ako na may may demanda ako So, hindi lang ako ready na awareness lang. Diba? Aware lang na may kaso ako. Pero, hindi ko alam na, ngayon ba? Today ba? So, yun na yun. Cool lang ako noon. Tapos, nag-iisip ako. Kasi, pag wala ka kasing ginawang kasalanan or parang maraming nagmamahal sa'yo na kaibigan, confident ka na hindi ka hahayaan ng mga kaibigan mo na may mangyari sa'yo. May mga kalokohan ako sa buhay, pero wala akong inaargabyado at wala akong inaapakan tao. Hindi nga ako nagkabit-kabit kung gusto ko naman maging mayaman, kumabit na ako sa mga may asawa. Mahilig ka kasi sa mga ganun. Mas bata sa'yo. Kaya nga, mahilig ako sa masarap. Ano ba ikakaligaya mo? Happiness mo yan Sir Julius. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Tipirin pa ba natin? Available. Kaya nga. Kung ano yung available sa nature. Diba? Si Lord ang gumawa nun Ginawa ni Lord yun ng may mga organs tayo. Kaya nga blooming na blooming ka ngayon. Tignan mo nga, Ay, blooming ba? Freshness ang dating ni Keanu Reeves ngayon. Dahil may nagpapaligaya sa'yo. May collagen. Eto na, pakilala na natin ang iyong papa. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo.
Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Yung bagong papa, Oh my God. si Brian. Brian, kamusta ka? Kamusta? Okay lang po. Ang dami natin. Pogi-pogi pala itong boyfriend mo, ha? Ano story yung dalawa? Paano kayo nag-meet? Ay, mahabang ano. Anong mahaba? Ako ba magkwento? Ako ba magkwento? Mahihain. Ikaw, Brian, ikaw. Mahihain po. Subukan natin kung Nag-meet po kami nung 17 pa lang ako. Uy, hindi ako pwede pa yun. Ba't defensive ka? Walang ganun. Oo. Pero alaga po ako ni Nanay Jobert, so andito na. Meet lang. Meet lang. Meet lang. Kaya lagi kami nagkikita. Tapos nagkita po kami ulit last year. Birthday ni Nanay Jobert na naman din. Ay, ilang taon ka na dun? 25 na po ako na. Okay. So, safe na. So, linawin natin, hindi mo siya gin-room. Oh, wala na. Oo, di ba? Hindi gin-room, na bata pa lang sila na. Hindi gano'n. Nag-high lang ako sa, Ganun lang. laga ni nanay. Okay. Kailan kayo uli nagkita? Ayun, mga Last- April na po. Ang date namin nun, parang nag-date tayo last week na ng April. No? Sino nag-initiate ng first move? Oo, parang, Sino nga? parang hindi maniwala eh. Ha? Siyempre naman siya. Parang may duda ka sa akin Siguro ko lang. Siguro nga. Paano ka nag-initiate ng move sa kanya? Hindi, ako nag-chat po sa kanya. Anong minessage mo sa kanya? Niyaya ko lang po siya lumabas. Ano yung out of the blue? Naisip mo lang siya? Gano'n? Hindi naman. Ang Di sumit mo- niya kasi sa akin nun, sabi niya, nag-hi lang, tapos hindi ako nakakilala kasi ang laki ko na daw. Sabi ko gano'n. Narinig ko kasi, sabi niya, ay, pwede na to. Sabi niya kay nanay, pwede na yan. Kasi Malain na siya. anak-anakan eh. Sabi ko, no. Kasi nung 17, hindi pwedeng galawin. Ngayon, 25 na, pwede na yun. Wala yun, naisip ko lang i-message po siya. So yun na pala tinandaan niya. So, yun, minessage ka. Anong sabi mo? Wala, hindi naman ako masyado kasi sa message eh. Masungit pa siya eh. Gusto ko kasi yung personalan na i-approach mo ako. Pero yung marami kasi na nagme-message eh, puro kwento lang. Paano na uwi sa date? Pwede na nga eh. Ano ba? Talagang gano'n kabilis? Hindi naman. Paano? Ito kasi, that time kasi, broken hearted pa siya. Mga kadramahan ng mga lalaki na pa-broken hearted, pa-victim ba? Dapat, ako naman, matagal ako single, 9 years. Inisip ko, pwedeng pagtripan. Ganun lang, pwede pagtripan. Pagtripan kasi broken hearted, tapos ako single kasi gwapo eh. So, yun lang, yung parang sinakyan ko lang yung trip niya na message niya ako, tapos magkita daw kami. Sabi ko, lakas ng loob Parang ako talaga yayain ito So yun lang, yung di naman walang seryoso na yung namin una. So parang nagkaanuhan lang na seryoso ba ito sa akin? Sina-challenge ko rin siya kung kaya niya ako. Tapos, challenge niya ako nun. Ang yabang niya kasi sa akin, sabi niya. Hindi kami kwento, Hindi ako magluluto pag hindi kita paglulutoan pag di kita mahal. Tapos, tumagal gano'n. Pinaglutuan niya ako. Balik ako ng balik kasi natatawa So, ako. nanligaw ka talaga? Parang ganun na rin po kasi lagi ako nasa kanya. Tapos, lagi ako natatawa sa kanya. Kaya balik ako ng balik. Parang Lagi ka natatawa sa kanya? Nung time na yun, syempre parang lutang pa ako sa broken hearted. Nandun ako lagi, tinitignan ko lang siya. Ang daldal po lagi sa akin. So parang nanonood ka lang ng comedy bar. Na libre pa Libre pa. So, nagluto? Nagluto na Ay, siya. Wow! Yun na yung sign, Pag nagluto. Nabigla siya na nagluto ako. Ano niluto mo? Ano ba yung una ko? Buti naman din maalala. Ano nga? Prito? Sardinas ba yun? Ay, oo. Hindi, marunong kasi ako gumawa ng sardines. Ano yun, Homemade? Tuna. Homemade ko. Okay. So, nabaliw siya, binaon pa niya. Sarapan ako, sabi ko. Sobrang sarap, binaon sabi niya. Pero hindi ko sadya na lutuan ko pala siya. Pero pinadala ko sa kanya, dali mo na.
Kaya ulamin mo yan, ha? Kainin mo yan. O, kainin mo yan, ha? Kainin mo yan, pinaghirapan ko yan. So, ganun lang, yung hindi talaga hindi din namin expect na maging seryoso. Eh, So, seryoso na kayo ngayon? Ha? Ganun, yung sa level na kayo ng ng hindi medyo... pa naman na ICU. Hospital levels na? Hospital levels na, Wala no? pa ICU na level. Di, hindi naman kami naglalaro din. Kasi, pinakilala na kasi ako niya sa parents niya. Eh. Wow! Kaya doon Nandun na, sa ganun ha? Meet the parents! Parang kasi, tropa ko na yung parents niya eh. Oh. Parang, Medyo kaedad mo ba yung parents? Ganun? parang gano'n. Parang, sabi ko, may girlfriend ka na, may nanay ka pa. So medyo doon ako na parang hindi pwede yung respeto na lang sa parents. Hindi pwede yung parang maglalaro-laro lang. So ang inisip ko yung kapakanan din niya na kahit tinanong ko siya, anong gusto mo talaga sa sa buhay maliban nag-artista ka, nagko-commercial, sagot niya sa akin, gusto kong yumaman. So nakatatak sa isip ko, kaya lagi kong inaano sa kanya yung magnegosyo. Kasi wala namang ibang paraan eh. Paano kaya yaman? Hindi ka naman pwedeng bagsakan na lang ng langit. No? So, inaano ko siya, ini-expose ko siya sa business. So lahat ng mga transaction ko, lagi ko siyang kasama. Para environment din kasi yan. Para kahit hindi ka business-minded, pag lagi mong makita ang mga puro negosyo ang pag-uusapan, maano ba sa isip mo eh, na ang matutunan mo lang siya, pusa, na ganito pala ang mag-business. Iba rin talaga pag mas mature na babae yung naging girlfriend mo. Ibang klase ang pananaw sa buhay. Nag-guide talaga. Tsaka yung suporta niya. Yung una, takot siya na yung malaman na dahil controversial kasi ako lagi. Pag madikit sa akin yung lalaki, sasabihin, pinipirahan, gusto mag-artista. O siya, artista na siya, so hindi niya kailangan. So yung pera naman, wala naman akong ganung kalaking pera na para itustos sa kanya. Kasi automatic isipin ng tao yan. Siyempre, mga viewers tayo sabi, ay, kakwartahan lang yan si Gianna. Yan ang iniwasan niya. So ngayon kami naman, give and take kami. Yung share kami lagi. Kung may business din siya, family business nila, yung lechon roll. So, pag yung lagi kaming collab sa, may mga kliyente ako. Lagi ako may cut. Tinuro ko sa kanya. Pag ako, may mga gourmet ako, pag may mga benta siya, mayroon siyang reseller price sa kanya. Ibigay ko sa kanya yung para sa kanya. Sa akin, yung punan, ay sa tama kami lagi. O ngayon, yung mayroon siyang negosyo, mayroon akong markup. Kasi kliyente ko yan, ako maghahanap ng buyer. Kasi lagi kaming ganun. So, pinaramdam ko sa kanya na business is business. Walang personalan, kahit magkaano-ano kayo, magkamag-anak or basta negosyo-negosyo. Yun ang tunuro ko sa kanya. Pero walang special. Kasi baka naman magninegosyo kayo, tapos, sige, sa'yo na yan. Pero, di ba, hindi negosyo yun. Charity yun. Kasi bigay eh. Hindi pwede. So sa pagdalaw-dalaw mo na yan, kailan kayo naging romantic sa isa't isa? Yung may nangyari? Romantic ka eh. Ano yun? Kailan nangyari yun? Dampi-dampi lang. Kadel-kadel. Dampi? Nanonood si Mother. Uy, kinabahan ako sa Julius kasi first time ko talaga napunta sa kanya. Kasi sabi ko, nung Christmas, hindi ako nagsi-celebrate ng Christmas at New Year kasi wala akong pamilya. Parang natutulog lang ako nun. So, siya naman, nakakukonsensya siya na ako lang mag-isa sa bahay. So, pinilit niya ako pupunta sa kanila. Hindi naman alam ng family niya about sa amin. Tapos, nagpaalam siya na pupunta daw ang mga barkada niya dito sa Maynila. Pagdating ko ako lang mag-isa, ini-expect ng parents, asan si ano? Hinahanap yung mga kaibigan. Kasi nakapunta kami sa kanila, kasama mga kaibigan ko. So parang natutunaw ako na anong ginagawa ko dun. Wala namang sabi na girlfriend or what. Wala. So sinalang niya ako doon sa apoy na hindi ko lang kung saan ako lulugar. Wala namang sinabing girlfriend to o kaibigan. Wala. As in wala. Sampid lang ako doon sa Christmas nila hanggang bumalik pa ako ng New Year. Hanggang nakasanayan na lang na nagpupunta-punta ako every
every week. Pero wala pa rin sinabi official na girlfriend, wala. As in, Nararamdaman na lang. sabi niya na, alam na nila yun. Ano reaction nila? Matik na yun. Anong reaction nung nalaman na talagang siya na nga ang girlfriend? Wala. Nung una naman, kutob na po na kami. Kasi, pag may racket, lagi kaming package eh. Pag may mga show, lagi niya ako sinasama. Tapos yung mga business namin, nagtutulungan po kami. Kaya, ayun, iniisip nila na, uy, siguro kayo na talaga yan. Kinuulit ako ng parents ko. Hindi lang ako nagsasalita kasi, siyempre ayoko mabigla sila. Gusto ko maiparamdam na nasa okay ako. Masaya ako, ganun. Tapos yun, nakikita naman nila. Na masaya ka? Weh, gano'n masaya? 1 to 10? Sagutin mo, may tanong sa'yo. 1 to 10. 10? Wow! Yun ang importante, masaya ka. So wala tumutol sa parents mo, wala. Parang iwasan mo naman yung ganyan. Walang ganun. Mas matanda sa iyan, walang ganun. Wala. Siguro nakikita din naman. Kasi sabi ko, marunong kasi ako rumispeto. Pag nandun sa kanila, dun, parang hindi ko siya tinatawag. Pangalan ang tawag ko sa kanya. Tapos hindi kami laging magkasama, kadikit or what. Siya lang tumatabi sa akin kasi siguro na siya sa akin na naboboard ako. So lagi niya akong kino-comfort na, yalan dyan, tinatabihan niya. Ako naman, doon ka. Ayoko yung makikita kami na sweet, ayoko. Parang mag-tropa lang ang turingan namin sa kanila. So, tapos minsan magsusumbong sa mama niya, si Scott, yan, ganun. Parang dalawa nanay niya kung sabihin siya. Ano gusto mo kay Kiana? Ayun. Galing. Ano gusto mo, Brian, kay Kiana? Maliban dito. Okay, very good. Hindi, pag magkasama kami kasi nag-aasaran lang po kami. Kaya yung relationship namin parang... Ganito kakulit to pag gayon dalawa magkasama. Mas makulit. Mas makulit pa. Mas makulit pa amin dalawa. Kaya parang lumilipas yung araw. Puro lang kami tawanan. Kaya ang saya pag kami dalawa. Tapos naisip namin, negosyo. Hindi naisip ko kasi yung kami na dalawa sa bahay, parang dugyot kami pareho. Kasi sabi niya, padumi na to relasyon na. Kasi wala naliligo. Ganoon? Grabe naman kayo dalawa. Naligo naman kayo? Oo, padumi nga na padumi. Wala pa tayong tubig. Tapos minsan pag nagkalupong ka ng kumot, uutot. Tapos tatakbo ako, hihilahin. Ayaw niya ako patakbuhin. Kasi parang mangungulit lang talaga. Walang nagiging problema sa age gap, generation gap, walang gano'n. Walang issue gano'n. Hindi, kasi mas abnormal ako sa kanya. Nakakalamang. Hindi, siguro hindi niya nararamdaman yun. Kasi hindi naman ako typical na pag matured na is parang ang dami ng sakit. May mga maintenance. Darating ka dyan. Kaya nga, siguro hindi nararamdaman yun. Na parang feeling niya na parang kaedad lang niya dahil makulit din ako eh. So, basta yung lang, walang sweet na more on makulitan nga kami kaysa sweet eh. Hindi nga kami sweet eh. Sakitan pa nga eh. Gagano'n, sasabunutan ko siya. Matutulog na lang. Oo. Ikaw naman, anong nagustuhan mo sa kanya, kay Brian? Bakit siya ang pinili mo talaga? Hindi kasi, ako kasi strong personality. So yung hinahanap ko yung opposite, yung hindi ako, yung hindi ako yan. Sweet kasi siya. Naisip ko na, sa dami ng mga naging experience mo sa lalaki, syempre... Sobrang, kadami. Andun ka ba? I'm sure, di ba? Marami ka ng pinagdaanan. Marami ka ng pinagdaanan ng mga relationships in the past. No? So, di ba, paano mo ikukumpara ngayon yung relasyon mo sa kanya doon sa mga dati? Di ako kasi ang mga nagiging boyfriend ko is parang bata rin naman talaga eh. Yun ang ba't mahilig ka talaga sa bata? Sarap kasi. Ha? Try mo. Easy! Ay, cut. Bakit mo sa... Please explain. Hindi ka na, parang nandun kasi yung happiness ko. Yung, kahit nga tinanong ko rin sarili ko eh, dahil nung bata ako, nagiging nagkagusto ako sa bata ko rin. Kunwari, nung high school ako, parang nagka-crush ako sa mas bata sa akin. So, never ako pumatol ng nagkagusto sa kaedad ko, mga classmate ko.
So, naisip ko nga, hanggang ngayon, ganito pa rin yung gusto ko, yung mas bata sa akin. Mas attractive kasi ako dun sa bata talaga kaysa mas matanda. Ano sasagot mo dun sa mga bashers mo? Sasabihin, ano yan? Nananamantalan ng mga kabataan. Ay, wala naman ako simentalahan. Oo. Sabihin, paano nga kung yun ang sinasabi nila? Single yan, hindi naman virgin yan. Diba? Hindi naman masabing walang karanasan yan. Mas malakas pa nga yan sa yung mga tao kasi, gagawa ka ng tama, hahanapan kang ng mali. Para sa kanila, yung hindi karaniwan sa kanila yung mas tanda ang babae kaysa lalaki. Kahit 2025 na tayo ngayon, hindi pa nag-upgrade ang mga utak nila. Hindi pa nitanggap na ito na yung mundo. Wala nang edad-edad or mukha. Basta kung saan ka masaya o saan ka nagmahalan kayo, dapat wala nang ganun. Hindi na old school na kasi yung dapat standard na ang lalaki, ang matanda, ang bata, ang babae, parang ganun, laging ganun. Hindi sila sanay na ang babae naman yung matanda, tapos lalaki ang Akala lang nila, pipirahan ka. Kung gusto lang niya lang pera, di kukuha sila ng mga matrona talaga na may-ari ng mga farm. May-ari ng mga malaking warehouse ng bigasan, di ba? Mga ganun. Bakit naman sa kilala ka ba? May alam ako. Tambay sa gay bar. Kaya yung mga sa gay bar, ganda ng mga big bikes. Bigay ng mga matrona yan. Talaga? So, di ba, yung practical na lang sana mag-isip. Hindi yung porkit may edad ka, sasabihin, pera-pera agad ng gusto ng lalaki. Kakahiwalay lang yung bata naman yung jowa niya Ikaw, Brian, anong say mo doon sa mga bashers sa mga ganyang klaseng relationship? Anong masasabi mo? Wala naman po kasi masaya naman kaming dalawa. Tsaka yung mga parents ko naman, family ko, support naman sila. Okay naman po sila sa... Hindi mo na pinapansin pag may mga ganang comments? Wala sa iyo? Wala na po sa akin yun. Ang sabi ko sa kanya, ang sikreto ng showbiz, huwag kang magbasa. Kasi part na yan ang buhay natin na sa showbiz. Pag magbasa ka, umalis ka sa showbiz, talo ka na dyan Kasi may emotional na yung kalaban mo dyan is depression. Kasi matatamaan ka sa kahit gaano ka ka-strong, natatamaan pa rin yung pagkatao mo kasi insultuhin ka nila hanggang para nang hubaran ka na nila Pero kung hindi mo basahin, dead man, at least hindi ka naapektuhan. Part na lang na siya Ako kasi, controversial na ako dati pa Sanay ka na Nakailang jowa na ba ako ng bata. Lagi naman ganun Ang sabi ko lang sa kanya, siyempre ako na yung parang marami na akong lesson sa mga relasyon. Mas ako yung nag-a-adjust, mas kalmado ako ngayon, hindi ako galit na galit. Kung nga magsiselos ako, kinakausap ko na maayos. Kasi sabi ko, open naman tayo. Alam naman ito yung gap malayo ang gap natin. Pag pumasok ka sa isang bagay, siguraduhin mo. Kasi mahirap lumabas. Aware ka naman sa sitwasyon natin, hindi ko nakasalanan yun. Pumasok ka Kaya alam mo na yun kung paanong gagawin mo. So ako naman, as matured ako yung nag-guide sa kanya para hindi naman siya mapariwara or hindi kami mahilig maglumabas ngayon o inom-inom. Wala kaming ganun bisyo kasi magastos. Nagtitipid kami Ang pera namin, tinitipid namin kasi lagi kami umuwi sa probinsya. So, ipapagas na lang namin. Lagi siya sila, kukuripot kasi siya. Sabi ko, na tayo mag-lumabas, gastos na naman tayo ng ganun-ganun. Ganun siya. Kaya natuwa naman ako sa kanya dahil pag magyaya siya, syempre, kailangan mo, sige, halis tayo. Kasi syempre, kailangan mo siya i-please dahil bisita ko siya yung nandito sa akin. So, buti na lang ganun siya mag-isip yung matipid. Ano bang work mo ngayon? More on commercials po ako. Lumalabas ka sa commercial? Ano mga commercial sa gawa mo? Pwede ba yung pangalanan? Pwede. Ang latest ko po, Food Panda. Nandun ka. Yung Budots. Sa YouTube yan? San Miguel ang latest. Tapos San Miguel po. LG Aircon din po. Lahat yan nasa YouTube, makikita? Opo. Vita. Pero ang pinaka naalala po sa akin yung Vitamilk. Pagudtom po.
Ilang taon ka na nagsimula ka mag-commercial? 16, 17. 16, 17. Ay, Mr. Binyan yan. Mr. Binyan ka rin. Title. Wow. Title din naman ako sa amin. Ano? Sa Cebu. Ano sa'yo? Miss Danao. Miss Sa Danao. lugar namin. No. Year? Oo. Ano? Yun ang tanong, ha? Circa? Diba? Gano'n. At least. So, Mr. Binyan, tas ang dami mong commercials. Ano mga movies na nagawa mo? May ginagawa po kami ngayon. Dango po. Under okay. Direk Catherine Camarillo. Kanang kamay po ako doon ni Baron. Anong course na tinapos mo? Tourism po. Tourism. From Colegio siya. Varsity kasi siya. Tinan mo, proud na proud sa'yo nanay mo. Diba? Grabe. Siyempre. Parang yung build up sa'yo ni Mami. Pinaaral ko yan, no? Tinawid ko yan, ha? Inutang ko pang ano. Hindi kasi, gusto ko kasi malaman nila na hindi naman sasabihin, sana pulot. Mga masakit kasi magsalita ng mga bashers. Kung sana pulot yung lalaki, kaya pumatol sa matanda, mga ganon. So, yun lang na hindi naman to na pinulot lang. Varsity siya, nakagraduate, commercial model, artista. Bago kami, nagiging ganon. Ako naman, syempre, nanahimik sa bahay. Nagbibilang na. Housewife ka na lang ngayon. And businesswoman din. And businessman, no? Yun lang yung may pinagkabalahan. Doon kayo nagkakasundo ngayon sa negosyo. Ano ito mga bago yung negosyo? Sige, i-announce natin. Ayan, ito, may gourmet ako. And then, ito naman yung business, family business nila, yung lechon roll. Lechon belly. Yes, oo. Tapos ito, yung tuna na grill. Ito sana bubuksan namin this month sana, na March, magtayo kami doon sa Binyan. Ngayon hindi natuloy dahil hindi nagkasundo sa may-ari ng uupahan namin. Buti na lang, lipat kami dito sa Roses, Quezon City. Restaurant naman na siya. Coffee, kasi yun ang request sa amin. Coffee, tapos yung mga top meal. Clubhouse, mga ganun. pasta. So dito naman kami magkasundo na hindi lang na girlfriend, yun lang gagawin nyo is sweet-sweet lang. Tapos, kadil-kadil. Mga ganon. Hindi yun. Ano na yun magkasawaan din kayo. Lagi na lang ganon ang ginagawa. Paano sharing nyo sa business? Anong 50-50. 50-50? Pag magtayo kami ng sarili na restaurant, 50-50, hati kami. Tapos doon sa investment, yung mga gagastusin, saan magagaling yun? Sa pera namin. Kayong dalawa? May pera siya, may pera din ako. Ayun. Ano tingin mo, Brian? For keeps na ba to? Itong relationship na to? Do you see this, na pangmatagalan na to? Opo, sana, syempre. Mayroon kasi akong sa kanya, Sir Julio, sabi ko, baka naman maay-ay ako dito Maay-ay de las alas. Kasi, di ba, nung... Hindi lang yun, si Hugh Jackman, di ba yung asawa niya, mas matanda sa kanya, iniwan niya rin, sumama siya sa ibang babae. Kaya nga, biruan lang naman namin yan. Hindi naman, ang ko lang, yung dinadaan ko na lang sa biro, dahil hindi natin alam na magbago ang isip. Dahil, sabi ko sa kanya, ikaw aware ka na bakit ngayon ka lang dumating kasi? Nung kung dumating ka, nabigyan sana kita ng mga junior. So ngayon, baka naman maay-ay ako na. Iti-text mo na lang ako na naghahanap ako ng anak ko, maayos ka. So sarado ng tindahan? Hindi pa naman, nakabuka pa naman siya. Hindi nakabuka talaga. Susi lang. Kailan ko tumaali. Kailangan password muna. So, ganun yung, ayaw ko kasi yung parang mailang kami mapag-usapan. Kasi baka siya, naiilang siya sa akin. Sabi ko, huwag kang mailang sa akin kasi, totoo ako lagi. Alam ko yung sitwasyon. Hindi naman ako ilusyonada na nag-ilusyon ako na high school ako. Alam ko yung sitwasyon ko, alam ko nangyari. Ang sa akin lang, ikaw, baka kung magbago isip mo, parang masakit talaga yun, di ba? Na if ever na mangyari yun. Brian, ano makukomit mo sa kanya? In front of millions of our viewers. Yung maay-ay ka. Anong commitment ang sasabihin mo ngayon kay Kiana? Para maano siya, kumbaga mawala yung kanyang pangamba. Hindi naman. Alam naman po niya talaga. Sige. Alam naman niyang mahal ko siya. Tsaka mahal din naman siya ng family ko. Palagi ko lang dinadasal na tumagal kami, maging masaya kami palagi.
Tapos mag-align yung mga gusto namin dalawa. Which is nangyayari naman kasi sobrang positive yung energy namin eh. Yun, tawa na kami ng tawa. Pupunta na sa bahay. Pupunta na sa bahay kasi ang inisip ko kasi dati, parang ginagamit lang niya yung bahay ko dahil swerte daw ang bahay ko. Every time pag nandun siya, daming mga pagpasukan na inquiry, mga project siya. So, ramdam niya yun. Sabi ko, gagong to, pupunta lang to sa bahay para lang may trabaho eh. Kasi swerte yung bahay, di totoo. No? Oo. So, yun ang ano ko dati. Pero hindi ko naman na, tanggap naman niya na mayroon talagang project para sa'yo at hindi yung laging Pasko. May ano naman, akala ko kasi yung una Kasi nung bago po kami, sa bahay para lang swertihin eh. Nung bago kami kaka-graduate ko lang, nag-iisip na ako magtrabaho. Nung time na yun, nag-workshop po ako. Sabi niya, sige, tuloy mo lang. Support lang siya ng support po sa akin. Hanggang sa na-approve na ako, sabi ko, sige, tuloy ko muna tong pangarap ko sa showbiz. Hanggang sa okay naman kasi supportive nga siya. Gumanda yung takbo ng ano niya. Opo, tapos, okay naman. Inaano ko siya na magtipid lang. Yung nag-ipon, kasi hindi laging may project. Isipin mo, may lover ka na, may manager ka pa. No? Parang manager nga ako diba? Parang gano'n no? Tapos inaano ko rin siya kung ano yung mga project ng bagay sa kanya, kung ano yung pwede niyang tanggihan, gano'n. Kasi may technique din kasi para magtagal ka sa showbiz eh. Ang siguro madali kang makapasok sa showbiz dahil gwapo ka, maganda ka. Pero ang tanong, paano ka magtagal? Yes. So, yun ang ano eh. Kami, 21 years na ako eh. Pag siyabi Kiana Reeves, PBB, malaki boobs, gano'n agad yung ano eh. Diba? Gano'n talaga impression eh. O, si Garrett yung malaking boobs, gano'n. So ako naman, ang kaya kaka-proud ko lang na kilala ko ng mga businessman. Kahit saan ako, kilala ako. Mga generals. Ay, in fairness, di ba? Kilala nila ako. So mga baguhan. Well-connected. Hindi nila kilala. Di, para na siguro na once in my lifetime, nagiging household name ako. Kaya na ano nila. Tama. So, yan lang naman yung ano ko. Anong mensahe mo sa kanya? Anong gusto mo sabihin? Kung siya sinabi niya sa'yo kanina na in love siya sa'yo, mahal ka niya, ikaw? Sinabi mo ba, mahal? Oo. Mahal ka raw niya. Ayaw maniwala. Di, mahirap talaga. Like, ito yung mga tao na nanonood sa atin, mga fans ni Sir Julius. Mahirap talaga maniwala sa isang lalaking bata na gwapo na mai-inlove sa may edad. Hindi lang naman yan sa physical eh. Kasi sabi, kahit nga siya eh, ang dami din naman yung gustong mga babae. So, hindi niya sadya na mai-inlove siya sa akin. Or kung totoo man na inlove. Kasi sa relasyon kasi, chemistry kasi yun. Yung hindi lang nagsisex lang kayo, hindi lang ganito, ganun. Ano kasi yun, parang kompleto ricados na pag ituloy mo to, parang hindi ka lugi, parang gano'n. Di ba, totoo naman yun. Kahit naman sa ako, as a babae din, mayroon din naman kaming hinahanap. Tapos, pag mahanap na namin, hindi naman namin sadya na ikaw din yung gugustuhin. Yung chemistry talaga yun, na magkasundo kayo sa lahat ng bagay. Sa halos lahat ng bagay. Hindi man perfect eh. May mga times naman na medyo magtalo din kayo. Pero, mostly, magkasundo kayo. So, hindi yan dahil binibigyan ng pera kaya nai-inlove. Nang-inlove ka ngayon? Lang ako pera eh. Inlove ka sa kanya? Hindi ba halata? Hindi halata naman. Hindi naman ano. Blooming ka naman. Proud lang ako. 9 years din ako single. Julius ha. Tiniis ko rin yan na tanggap ko sa sarili ko na talagang tatanda na lang akong okay lang. Kasi tinudo ko na yung buhay ko noon eh. Parang ginawa ko na lahat ng bagay na makapagpasaya sa akin. So, pag tumanda mo ako, hindi ako ikasal, edi okay na ako. Sold na ako. Din dumating siya. Inisip ko, humabol pa. May humabol pa. Last trip na ba? Humabol sa last trip. May humabol, oo. Inisip ko naman na, why not? Parang, kasi lagi akong masaya lagi akong positive sa pananaw sa buhay. Yun ang importante na i-inspire ka niya. Yes, hanggang dumating. Para mas magsipag sa negosyo. No? Parang, kami, tulungan. Siya rin, na-inspire mo rin siya. Yun ang maganda eh. Invite nyo na sila paano mag-order nito mga pagkain yung masarap. So, ito, Sir Julius, this is my gift for you. you. Wow! Yes. Naku, kakainin ko ito mamaya.
So, chicken pastel. Yes. Pwede nating Sige. I-unbox natin para makita natin yung laman. Yan. So, meron ka ritong gourmet, tuyo ba ito? Yan, gourmet. Gourmet, bangus to. Bangus. Sarap niyan, pang breakfast, no? Yes. Chicken pastel. Ito naman, chicken pastel. Okay. Tinapa. Tinapa. Sarap na breakfast niyan. And bagnet bagoong. Yes. Wow. So, ito yung isa sa mga business namin. How to order? So, pwede silang mag-order sa page ko, KR Online. KR, yun na yung KR Shop Online. Pwede rin sa Facebook ko. So, Kiana Reeves. Kiana Duterte Reeves. Kiana Duterte Reeves. Kasi kung mag-Kiana Reeves lang, maraming lalabas. So, doon kayo sa may Duterte para official ko yun na ano. Thank you sa inyong dalawa. Thank you so much. Sobrang saya ng ating kwentuhan ngayong araw na ito. Thank you, Brian. Nice meeting you. So, ikaw lang ang nagpapalabas sa kanya. Kasi yung nangyari doon sa may picture kami na nag-viral, hindi namin alam yun kasi wala kaming intention na mag-out. Kasi nga ayaw nga niya ng controversial daw ako lagi. Ayaw niya mga negative. So, napicturean kami. So, wala na kami magawa eh. Sabi ko, harapin na natin. Hindi naman totoo na eh. Thank you. So, ikaw yung unang Thank you for trusting me sa kwento ng inyong love story at sa kwento ng buhay mo. Yes, thank you, Sir Julio. Thank you, Kiana Reeves and Brian. Yes, at saka proud kami na lalabas sa page mo. Dahil YouTube channel. Sa YouTube channel mo. Kasi ang lakas ng YouTube channel mo. Naman. Thank you. So, yung mga nanonood sa amin, alam ko hindi 100% na gusto kami. May mga hindi masaya sa kasiyahan ng ibang tao. Pero ang ang sa aming dalawa, malinis ang intensyon namin dalawa as long as wala kaming inaapakan tao dahil single naman siya at single ako. Ano ba naman yung edad? Hindi naman ako nakatungkod pa para naman hindi pwede, 'di ba? Wala na kasi yung normal na sa akin po na magkajowa ako ng bata. Para sa akin wala pong nagbago. Yun. So, wala pong pera dahil nagtatrabaho kami ng patas. Tama. No money involved sa aming relasyon. I wish you all the best. Happy ako para sa inyong dalawa. Thank you. Ang Bryna Love Team. Bryna? Di ba? Ay, naisip mo yun di ba? May ganyan eh, no? Bryna. Nag-isip pa naman kami ng pangalan ng business namin. Ayun na, Bryna. Magpa-DTI. Bryna. Pero ang tawag po talaga sa akin, Scott. Ganun ba? Skat na. Skat na? Hindi eh. Parang sikat na. Hindi. Brian na talaga. Diba? Thank you, Kiana. Thank you so much. Thank you. Na itong Mutya ng Section E, ito yung pinaka-biggest lead role mo so far. Oo naman. Tsaka ito po yung first lead role ko po talaga. First pala talaga. Oh my, congrats. Did you expect na ganito magiging pagtanggap ng mga tao? Hindi po talaga. Bakit? Nung una po, happy lang po ako na may work na ako. And hindi ko na-expect na ganito po kami tatanggapin at mamahalin ng mga tao. Pero bakit? Ano sa tingin mo? Ano bang meron dito sa Mutya ng Section E at na-cray-cray lahat ng mga tao? Kasi una po maganda na rin po kasi talaga yung story. Sobrang galing po talaga ni Ate Lara. And nung in-adapt po namin, sobrang thankful na lang po talaga kami kasi nagustuhan po kami ng mga tao talaga. January lang yan nag-start, di ba? Tapos biglang, wow! At yun na nga, sa recent book fair sa Mega Mall, di ba? Grabe, nakikita ko sa mga videos kung paano kayo pagkaguluhan, halos mabasag na yung salamin sa mall. Ikwento mo sa amin yung araw na yun. In-expect mo ba yun? Hindi po namin in-expect na gano'n kadami po yung taong pupunta. Tapos hindi po namin in-expect na nung pauwi na po kami, sobrang dami lalo pong tao. Pero in the past, naranasan mo na yung ganong klaseng... Ay, hindi po. First time po yun. Like, ganon kadami na dinudumog. First time po yun talaga. Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David's Cologne Love Mist.
To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen water machine.